Hi guys, welcome back to my channel. Ngayon mga kawatsidor, meron po tayong na-receive na isang parcel galing pa rin sa Rizal. Yan. Shoutout po kay Sir Edward Omali. Yan. Maraming salamat po sa pagtitiwala. 2 times na magpapagawa sa akin. Yan. Maraming salamat po. Yan guys, bali ang gawin natin, fast forward natin para mabilis siya ma-open. Yan. Kasi ilang patong ng bubble wrap ang lagay. Yan. Habang hinihintay natin ma-open, yan na. Yan na. Oh, tuton. Isa siyang root burr. Yan. Napakaganda. Psycho Oyster Perpetual. Yan. Psycho Oyster Perpetual. GMT Master 2. Oh, parang maluwag yung crown. Yan. Kaya may problema ito sa sa crown. Medyo loss ang steam. Then meron siyang padalang hands and dial kasi ang history nito ay nasira daw niya yung dial. Yan, kailangan natin palitan ng brand new. Then totally brand new naman talaga yun, kaso lang nasira niya. Yan. Yan, same lang. Psycho Oyster Perpetual GMT2. Yan. Ito po yung ating pang open. Isa rito sa bahay, saka isa natin sa bangkita. Yan, may sabayan tayo. Ito po ay order ng Shopee, ordinary lang. Yung sa bayan natin ay original. Yan. Kailangan meron tayo parehas. At meron tayo sa bahay bago sa yung pang Rolex na pang open. Yan. Habang in-open natin guys, yan, mapansin nyo. May gas. Yan, kailangan natin i-polish yan para medyo mabawasan ng pagka-scratch. Tama. Ayun. Ang makina niya NH35. I-remove na natin guys yung steam niya. Yan. Then labas natin yung kanyang makina. Yan. Oh, walang isang indicator guys. Yung indicator niya tanggal. Yan. Papansin nyo guys. Oh, parang pinatakan siya ng epoxy glue. Ang mahirap niyan guys, baka napatakan yung kanyang makina sa calendar, kaya hindi siya gumagalaw. Ayan. Kaya low thread yung crown. Malalaman natin yung guys pagtanggal natin ng pagtanggal ng dial. Ayan guys, kapal nung pwedeng tumulo yan sa loob ng calendar kasi may tapat ng calendar yan. Ayaw siya ma-remove. Ayaw gumalaw yung calendar. Ibig sabihin napatakan yan. 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 Ito po nga po palang ito, medyo matigas yung lost thread yung kanyang steam sa crown. Medyo matigas kasi yung spring niya. Kailangan natin i-cleaning yan. Higpitan muna natin. Then i-cleaning natin bago lagyan natin ng konting oil para gumalaw yung spring niya. Yan. Medyo matigas. Kailangan natin i-wash. Yan.
brush ng konti para matanggal yung mga konting kalawang sa loob. Yan. Yan. Yan, blower natin para matanggal yung fluid. Yan ang maganda. Then palalambutin natin yung guys para yan dapat ganyan yan, sumusunod siya ng konti. Nilagyan natin ng konting oil doon sa butas. Yan. Yan, malambot na siya. Yan, dapat ganun. Ayun oh. Mapapansin nyo guys, napatakan siya ng ng epoxy doon oh. Yun oh. Kailangan ipantay natin yung kailangan niyang kalasing guys. Yan. Ayan nga guys, nakalas na natin yung, hindi ko lang naipakita kasi biglang naano yung ating CP. Tinanggal ko yung nakadikit doon sa parting number 18 yata yun. Yan. Then ito po dial na ito, meron yung 4 na paa. Susunod nyo lang dun sa dating dial niya kung saan part ang natirang paa. Yan, bago tanggalin nyo. Kasi nakaduin niya, nakatama yun sa butas. Yan. Tanggal na natin yung paa nun. Lagay na natin sa kasi nalinis na natin yung ibabaw niyan. Yan. Kinorek na natin. Yan po yung kanyang dial. Kailangan pagputol ng paanong dial parehas din sa dati kasi para eksakto dun sa dial washer niya. Ayan. Bago natin kabit ang kamay guys, kailangan i-setting muna natin. Ayan. Ayan, punta tayo sa 19 guys bago natin ilagay yan. Ayun. Bago natin ilagay natin ang kamay. Ayan, yan guys, brand new rin guys yung kamay niyan. Yan. Medyo maingat po tayo sa pagkakabit ng kamay kasi medyo masilan yan. Kailangan wala kang makikitang dumi or kailangan i-check muna po natin yung kamay kasi parang pakiramdam ko para siya yung may alikabok na kulay puti. Yan. Kaya chine-check natin guys. Ito guys, so parang siya, yung hindi siya makintab na parang nagkaroon siya ng moist or kailangan natin ibaba dyan para matanggal. Yan. Sa solution natin mga kawatsador yan, babatad. Kunting lang yan, madali lang matanggal yan. Parang moist na dikit siya, hindi mo siya pwede kailangan lang talaga mababad mo sa solution para lumabas yung pagkakintab. Yan po yung ammonia solution, medyo masangsang amoy guys yan, kaya kailangan yan. Then balaw nyo ng fluid para matuyo. Bali nakasit up po yung yan, yung calendar. Yung po ang tamang pagkakabit ng kamay. I-previous din clockwise yung para tama. Ayan, kabit natin yun sa GMT. Ayan. Medyo malaki kasi yung yan kaya ginamit natin ng twister na lang. Kailangan nakasit up sa 12 o'clock guys. Yan. Medyo maingat po tayo. Yan.
yung hour hand. Yan. Talagang kailangan ni maingat kasi magagasgasan yan pag hindi mo siya pinoint. Yan. Second hand. Then ganun din guys. Yan. Ayan na po. Ito nga palang guys, itong ano nito. Yan, lahat ng mga hands ng mga Seiko, medyo kalimitan yan, maliit yan ang butas. Ang gagawin nyo guys, ano kayo ng karayom, yung matulis. Then kunting i-point nyo na pumasok dun sa butas kasi para magkaroon siya ng guide. Kasi hindi talaga yan lalo pag brand nyo, hindi yan ganun solid ka ano eksakto dun na sa butas. Yan. Kailangan nyo na magkaroon ng konting butas na ano para ano pumasok sa center wheel. Yan. Yan guys. Kailangan i-check nyo muna kung sasabit siya. Yan. Yan. Ayos na, nakakabit ng mga kawatsador. Ang gawin naman natin ngayon, kailangan natin siya ilagay sa case. Yan. Bali ang case niyan guys na okay pa na malinis, then yan lang natin yan, metal polish na lang natin. At yung takip medyo tinanggalan ko ng konting scratch. Yan. Ang ginawa lang natin yung guys, ni-revive lang natin yung ibabaw ng makina niya. Kasi yung pinaka totally mga mechanical niya okay naman, wala naman nasira. Kaya yung ibabaw lang talaga nagka-problema, napatakan ng epoxy. Hindi pwede yung epoxy ang pinapatak kasi talagang didikit yun, matutunaw yung another ano niya, layer ng mapapatakan. Yan. Meron yung screwed. Palagi nyo pong i-screw yan kasi pag naghugas kayo ng kamay na hindi naka-screw, pwedeng pasokin yung makina. Yan. Yung washer, yan, yung washer niya kailangan nyo lagay dyan para madiinan niya ng takip, yung pinaka labi ng takip niya para hindi gumalaw ang makina. Yan, ito yung kanyang gasket. Okay pa naman, lagyan pa rin natin ng konting ano yan, silicone grease. Yan. Then yun pa rin po yung kanyang gasket, okay naman. Yan, kailangan nakalagay sa pinaka-release niya. Eksakto yan. Yan. Then, guys, medyo makinis na yung takip niya. Natanggal na ng konti sa bapping. Hirap guys nito kung wala kang ganyan pang ano, pang open, pang close. Yan. Yan, i-close nating mabuti. Kailangan mahigpit na mahigpit yan. Yan. Hop. Okay. Yan, wali. Ngayon guys, tapos na yan. Napakaganda na. Yan. Ay, yan nga po, natapos na natin yung ating Seiko Oyster Perpetual GMT2. Yan. Root beer. Napakaganda. Yan. At ito padala natin sa may-ari. Yan. Shoutout po kay Sir Edward Umali. Yan. Yan guys, maraming salamat po at hanggang dito na lang. Sana paki-share at para dumami ang ating mga customer. Yan, maraming salamat.